Kat, ano? Kumain ka na. Paano ka kakain? Ano sinabi ko sa'yo? Itigil mo na itong pagtitinda mo. Ano ba namang problema mo dyan sa pagtitinda ko? Anong problema? Nakakahiya nga. May mga classmate akong mayayaman. Ang alam nila mayaman ako. Tapos malalaman nila na nagtitinda ka lang ng karinderya. Ng ano yan? Ng isda. Kat, anong problema mo dito? Ayaw mo ba yun? Nakikita nila na may karindera tayo, masarap magluto mama mo, maraming kumakain dito. O, di ba? Ma, yung pagtitinda mo ng karinderya, hindi nakaka-proud. Nakakagalit, nakakahiya. Ano ba? Proud ka na ganyan ang negosyo natin? Alam mo kung ano nakaka-proud? Ha? Yung may restaurant. Hindi yung ganito. Ano ba? Maniwala ka, Kat. Yung mga galing sa restaurant na yan, sa karinderiyan din muna nag-umpisa. Ganun talaga. Malamang, sasabihin mo yan kasi karinderya ka pa lang. Pero kung ako sa'yo, ma, pwede ba? Nakakahiya. Bigyan mo naman ako ng kahihiyan. Catherine, umuwi nga ako ng Pilipinas para naririto ako sa tabi mo. Nasusubaybayan kita. Hindi yung nadoon ako sa abroad na malayo ka sa akin. Yun na nga ang problema. Bakit ka pa umuwi? Hindi kita kailangan dito. Alam mo kung tutusin, hindi naman ako sanggol eh. Ginagawa mo akong bata, ginagawa mo akong baby. Hindi ko kailangan ng pag-aaruga mo. Ang kailangan ko, pera mo. Yung ibang mga anak, kailangan pagmamahal ng magulang, ikaw naman pera. Dahil din sa perang yan, kaya nga ako nagpupursigin ganito para makapag-aral ka ng maayos. Pwede ba, ma? Kung yung ibang bata yun, pero hindi ako. Hindi ako yung bata na, alam mo kung tutusin eh. Sana nga hindi na ikaw naging nanay ko eh. Kasi, alam mo, nakakahiya eh. Kinakahiya kita. Tapos dinagdagan mo pa ng pagtitinda. Ano na lang sasabihin ng mga kaibigan ko? Talagang hindi mo ako iniisip eh. Sarili mo lang iniisip mo. Kasi yung iniisip mo ko, hindi ka gagawa na ikakahiya na kahiyan para sa akin. Paano mo sasabihin sarili ko lang iniisip ko? Kaya nga ako nagtitinda para sa'yo. Ang bango na. Ano po yun? Paksiw? Paksiw. Ay, hello nga po pala, tita. Hello. Kakain ka ba, Eden? Opo doon pa lang sa malayo, naaamoy ko na yung lutong paksiw nyo. Na-miss ko na rin po kumain ng lutong bahay. Gawa na yung si mama at si papa, lagi na lang nag-order. Teka, Eden, ma. Talaga bang inaalok mo pa siya? Pwede ba? Ang yaman-yaman ito eh. Ito nga yung pinakamayaman kong classmate sa, di ba, sa school. Tapos, aalokin mo pa siya. Ano ba? Tsaka Eden, huwag ka naman kumain ng ano. Pwede ba? Malalangsahan ka, yung katawan mo mag-aamoy isda. Pwede ba, ma? Kasi wala naman siguro problema kung kakain ako niyan. At saka wala naman akong allergy pero teka lang, nag-aaway pa kayo dahil dito? Hindi naman nag-aaway. Ang gusto ko lang naman kasi, na dapat hindi na siya bumalik. Dapat doon na lang siya sa abroad. Kat, ang swerte mo nga kasi yung mama mo talagang pinili niyang bumalik dito sa Pilipinas para mabantayan ka. Mama ko nga kahit nandito, hindi ako mabantayan masyado, gawa ng busy sa business. Kaya napakaswerte mo, isipin mo na lang na swerte ka. Isa pa, alam ko masarap yung luto ng mama mo, dami nga dyan nagsasabi na itry daw namin dito. Pwede ba? Kung proud ka naman pala sa kanya, sana nga pwede magpalit ng nanay eh. Kasi kung ako nang, ayoko siya maging nanay. O baka pwede naman sabihin mo sa nanay mo na gusto niya mag-ampon, ako na lang. Palit tayo ng nanay para maranasan mo kung anong kahiyan ang binibigay niya sa akin. At naman, huwag naman masyadong ganyan sa nanay mo. Ito nga yung nagpapaaral sa iyo, di ba? Wala naman kayong ibang pinakakakitaan. Kaya, okay lang yun. Tita, sige po, isang serve po ng paksiw. Tsaka, mag-i-stay po ako for a while dito mamaya kasi pumunta talaga ako dito. May project kami ni Okay lang. Upo ka na, papaserve ko na lang. Sige po. At ikaw, kaysa kung ano-ano sinasabi mo sa akin, tingnan mo yung kanin doon, iniin-in ko nang mabigyan ng order si Eden. Talaga inutusan pa ako. Dalian mo. Alam mo, pag hindi mo to tinigil, tatawag ako ng barangay, papatigil ko to. Tatawag talaga ako ng barangay, wag mo ako subukan. Luka-luka talaga tong anak ko. Hindi mo na inantay yung kanin. Ay nako, hindi po. Gutom na talaga ako. Pero, tita, perfect na perfect. Ay, basta, ang alam ko lang ngayon, ang naiisipan ko, magte-take out ako dito mamaya. Ipapatikin ko kay mami. Baka magustuhan niya tapos mag-invest sa'yo. Alam mo, yung lutong ganito, may potential to. Alam mo naman si mami, di ba? Kahit anong negosyo na maisipan niya, ginagawa niya. Talagang pinaglalaanan niya ng pera. Why not ito na isa-suggest ko sa kanya, di ba? Talagang masarap ba? Oo naman. So, tita ha? Anong gamit mo na ingredients? Parang hindi makukopy ng iba. Secret.
Pero nakaka-proud naman ng tita, ha? Lalang pinili mong bumalik dito para sa anak mo. Oo nga eh. Pero tingnan mo naman ang nangyari. Tingnan mo naman ang comment niya. Ako pa yung masama. Ako pa yung sinisisi niya. Pero minsan hinahayaan ko na lang. Sobrang na-spoil yata sa tita niya. Ba't ganyan na yung takbo ng ugali ng anak ko? Paano? Titirang kita ng isang order para sa mami mo? Opo, tita. Naku. Kahit ubusin nyo yan, iti-take out ko po. Babayaran kita. Huwag kayong mag-alala. Wow! Sige, titira ko na lang sa'yo yun. Sige po, Ilang order pa yun. Tapos, babalitaan kita kapag ano yung reaction ni mami. Okay. Okay? Sige. Sige po. Hintayin ko lang yung kanin. Pero para mauubos ko na to bago maserve sa akin yung kanin eh. Sige. Tita, diyan na lang ako ulit. Alam mo naman si Mama, di ba? Umuwi siya. Tapos yun, nakakaya siya. Nahiya ako sa kanya. Sige na, please. Alam mo naman, favorite tita kita eh. Nag-impake na nga po ako. Sige na, please. Tita, ayoko na dito. Kat! Natawag po ako ulit. Ano ba yung sinasabi mo sa tita mo? Ano sinasabi ko? Ang sinasabi ko, ayoko na sa bahay na to. Ayoko na makasama ka. Bakit ba lagi mo sinasabi yan? Alam mo nga, iniwanan ko nga yung trabaho ko dun sa abroad para tumira ako dito kasama ka. Na kailangan habulin ko yung mga time na nawala sa ating dalawa. Hindi mo ba naiintindihan yun? Pwede ba? Huwag mo nga iulit-ulit sa akin na dahil umuwi ka dahil sa akin. Dahil hindi ko naman hiniling yon. Hindi ko nga rin hiniling na ikaw ang maging nanay ko. Buti pa nga si tita eh. Sana si tita na naging nanay ko. Pwede ba? Alam mo ba yan sinasabi mo, Catherine? Pati ang pagtitinda ko, lagi mong nilalait. Hindi mo ba alam na dyan tayo kumukuha na pang araw-araw natin? Nagastos, pangkain natin, pambaon mo, pambayad mo sa school. Talaga ba, ma? Kalait-lait naman talaga ah. Diba sinabi ko sa inyo, tigilan nyo yan. Yun lang naman ang minamaktol ko eh. Tinanggap ko na nga na umuwi kayo, nag-decision kayo, di ba? Pero yung pagtitinda nyo ng ano ba, ng mga kaning baboy, ayoko niya, nakakahiya. Ano bang kaning baboy sinasabi mo? Kaning baboy ba yun? Mga tao kumakain nun? Ma, nakakaya yung negosyo mo. Pwede ba? Ang dami-daming pwedeng gawing negosyo, talagang karinderya pa. Hindi ko maintindihan kung saan mo kinukuha yung salitang nakakahiya. Anong ikinakahiya mo dun? Marangal sige. na trabaho yun. O sige, sabihin natin marangal. Pero alam mo, gusto mo malaman kung ano talagang kinakahiya ko? Ikaw. Alam mo, nahiya nga ako eh. Napagkakamalan nga akong ampon dahil hindi tayo magkabuka. Tignan mo yung itsura mo, ma. Ang pangit mo. Tignan mo naman ako. Tapos ang ilong ko, puti ko, tas ikaw. Diba? Kaya ako nahihiya eh. Tapos dinagdagan mo pa ng ganyan? Ng karinderya? Ano ba? Tignan mo ang itsura yung tita. Ang kapatid mo ha. Partida, kapatid mo pa yun. Ang sexy, ang ganda, ang kinis, ang yaman. Eh, ikaw. Kasi nga, naubos na yung oras ko sa pagtatrabaho, nagpapaelila ako sa ibang bansa para sa'yo. Hindi mo naintindihan yon? Hindi kita inutusan na magtrabaho, na magpaalila ka sa ibang bansa. Ginusto mo yan, di ba? Sino ba kasama ko dito? Di ba si tita? Nung mga panahon wala ka. Tapos ngayon susumbatan mo ako? Sinusumbatan mo ba ako? Talagang isinusumbat ko at pinagsisisihan ko. Dahil kung sa akin ka lumaki, hindi ka ganyan. Hindi ganyan ang ugali mo malamang. O di ba? Sa'yo na rin ang galing. Na kung sa'yo ako lumaki. O nasan ka nga ba? Di ba wala? Di ba? Tsaka, huwag mo ko andaran na nagtatrabaho ka. Kasi sarili mo na lang talaga ang iniisip mo. Tsaka pwede ba? Huwag mong kontrolin si tita. Na huwag ako patirahin doon. Alam mo? Huwag mo akong ginagalit. Huwag mo ako subukan. Dahil kahit nanay kita, gagawa ako ng paraan para yung karinderya mo mawala na sa paningin ko. Mawala na. Pati ikaw mawala ka sa buhay ko. Halika, dalihan mo, Kapitan, bilis! Ay, Kapitan. Ay, magandang gabi po, Miss Opo. Gina. Ay, wala na pong ulam. Ubus na po. Ay, okay lang po. Ang talagang sadya po namin eh. Ay, Di- upo muna kayo. Ay, hindi na. Huwag mo na siyang alukin umupo. Dahil, Kapitan, nakita mo naman, di ba, ang negosyo ng mama ko. Pasaran niyo na to. Wala yung business permit, di ba? Nako, ang dami nagre-reklamo. Alam mo naman, di ba, ako nga, na anak mo nagre-reklamo eh. Siyempre, ibang kapitbahay daw, ang baho daw na niluluto. Parang taeng nakasalang sa kalan. Tapos, ito pa ang malala, di ba? Huwag kang magsinungaling.
May na-food poison, 2. Yung isa muntik pa madedo. Kasi tingnan mo naman yung yung paninda niya. Kaya kung ako sa'yo, Kapitan, pasara mo na to kasi wala ka na business permit dahil sa'yo may matateg bites pa, may madededo pa. Miss Gina, totoo po ba talaga na wala kang permit dito? Di ba, Kapitana, kumuha ako sa'yo ng barangay permit. Ay, pasensya na po kasi sa dami ng kumuha, hindi ko na rin po naalala. Isa pa, Huwag kayong maniniwala sa mga sinabi niya. Walang katotohanan lahat yung mga sinasabi niyan. ayun na nga po. Kat, yun naman pala, may permit naman pala yung mama mo. Isa pa, Miss Gina, yung mga kasama ko sa barangay hall, pag tuwing tanghali, yung yaya nila, palaging bukang bibig nila yung karinderya mo ha, kasi ang sarap-sarap daw ng luto mo dito eh. Kaya nga, Kapitana. Ang bira naman, no? Ano pare-paras kayo ng panlasa? Ang papangit, ang bababaw ng panlasa nyo? Ay, hindi! Hindi ako papayag. So, nagkakampihan kayo. Ha? Sinuhula mo siya para hindi mapasara. Nagkakampihan kayong 2. Ayaw mo ipasara to. Ha? Hindi pwede. Alam mo, kung hindi madala si Kapitana, hindi niya ipapasara to. Akit ako lahat ng pwede kong kausapin. Kahit ang presidente ng Pilipinas, kakausapin ko para lang mapasara tong karinderya mo. Sira Naku, Kat. ulo ka talaga. Huwag mo na yan gawin, mag-aaksaya ka lang ng oras. Isa pa, kahit anong sabihin mo, may permit yung mama mo. Lalo na dito sa barangay natin, yung karinderya ng mama mo, sikat yan. Walang katalo yung panlasa ng mga luto niya eh. Ikaw, huwag kang masyado. Hayaan mo na muna yung mama mo. Ang laking tulong na rin ito sa pag-aaral mo, Kat. Isa pa, Miss Gina, barangay permit lang po kasi yung meron kayo. Kung gusto nyo, tutulungan ko kayong mag-process ng business permit, sanitary permit na rin po. Sige Kung po. anong mga kailangang permit yan, pero pansamantala na lang din po munang isasara muna natin tong karinderya mo. Isasara na? Tama ba narinig ko? Isasara na? Pansamantala lang. Ay, magandang balita yun. Pero, Miss Gina ha, huwag kang mag-alala. Mga 1 linggo, bukas na ulit tong karinderya mo. Madali lang matapos yun. Tutulungan kita. Sige po, Kap. Eto pa nga po pala, Miss Gina. Etong anak nyo, kung gusto nyo itong ireklamo, open na open po yung barangay. Kung gusto nyo ipareklamo ha, dalhin nyo lang po to dun. Kaming bahala. Talagang walang utang na loob tong anak mo sa'yo eh. Ang sama-sama ng ugali, sa bato nagmana. Nagpipigil-pigil na nga ho ako eh. Malapit-lapit na ako sa batang yan. Eh, di wow. Sama po talaga ng ugali ng anak mo, Miss Gina, no? Kaya nga po eh. Paano po, Kapitan? Pasensya ka na po ah. Maraming salamat po sa inyo. Ay, Tita Gina. Eden. Miss Gina, may bisita po pala kayo. Aalis na lang din po muna ako kasi mukhang may tinatapos pa ako sa barangay ha. Sige po, Kapitan. Salamat po ng Walang marami problema. ha. Pasensya. Tutulungan ko po kayo. Sige po. Pasensya na rin po kayo ho. Hindi po, Ulit. po kayo. Salamat po. Nanay, upo ikaw. Tita, ito na nga po. Nagkausap po kami ni Mama. Pinatikim ko yung luto mo. Nagustuhan niya. Gusto Talaga? niya mag-invest. Wow! Talaga ba? Opo, sa tingin ko, parang mag-i-invest siya sa'yo ng 10 million. 10 million? Oo, tita! Ako nga hindi ako makapaniwala. Sa narinig ko, akala ko 100K lang. Pero sabi niya, 10 million daw kasi sa timpla mo, talaga daw papatok yun. At saka business-minded yun si Mama. Businesswoman. So, alam niya kung ano yung mga papatok talaga sa industriya. Oo, tika, iniisip ko kung paano proseso gagawin ko doon sa 10 million. Kailangan magpalawak ako ng lugar. Kailangan, Opo. excited naman ako. Kaya nga po pero pag-isipan niyo pong mabuti ha kung gugo kayo o hindi para masabihan ko din si Mama. Te, go na! Go na po Deal ba talaga? na, oo. O sige po, kung ganun, sasabihan ko po agad si Mama kung na okay kayo sa ganun na deal. Then, paano ba yan? Gusto ko makita yung mami mo. Gusto ko mag-meet kami. Para, kung pwedeng, doon ko iluto mismo sa harap niya. Kung para, baka may maidagdag pa siyang idea kung anong timpla ang gagawin ko doon sa gusto niyang mangyari. Alam mo yun, kailangan mag-usap kami eh. Sige, ganito na lang po, tita. Sasabihan ko si Mama na bukas na lang kayo mag-meeting. Kasi walang work bukas si Mama off niya. So, tamang-tama, pumunta po kayo doon. Sa tingin ko, wala nang kailangang baguhin pa sa timpla mo Kasi lahat, Talaga?
Perfect. Nakakatuwa ka naman. Tama-tama. Pinapasarado ni Kapitan tong tindahan. Siguro mga 1 week na mag-aayos ako ng barangay, ng business permit. At least, kami naman ni mama mo, inaayos ang proseso para ma-start na agad yung business. Ako, tamang-tama pala yung timing. Oo. O siya, tita, hindi na ako magtatagal. Kailangan ko nang sabihin kay mama para mag-meet na kayo. Ah, bukas. sige, sige. Paano? Thank you na lang ulit. Sige po. Pakikumusta lang ako kay Kat. Parang mainit yung ulo niya kanina sa school eh. Oo, ganun na yung batang yun. Sige. Sige po. Ah, sige, Neng. Kat, ano ibig sabihin nito? Bulag ka ba? Aalis ako sa bahay na to. Ayoko nang makasama ka. Grabe naman, Kat. Pwede naman natin pag-usapan to. Ano naman nangyayari sa'yo? Nga, di ba ang simple na naman ang hinihiling ko sa'yo? Ang hinihingi ko sa'yo, tigilan mo yung pagbebenta mo ng mga ulam kasi nga nakakahiya. Hindi ko kaya na pagtawanan ako ng mga classmate ko, ng mga tao nakakakilala sa akin. Alam mo, Kat, napaka-selfish mong tao. Ginagawa ko yun para sa'yo dahil sa pag-aaral mo. Ilang ulit ko bang sasabihin yan sa'yo? Ano ba yung sinasabi mong nakakahiya? Ultimong si Kapitana nga, sinabi na, walang nakakahiya. Ano ba? Ikaw ang nakakahiya, hindi ako! Pwede ba? Ilang beses ko rin ba sa'yo uulitin na kinakahiya kita, kaya nga ayoko na eh. Kahit ayaw sa akin ni tita, okay lang. Ipipilit ko. Kesa naman makasama kita. Kesa bigyan mo ako ng kahihiyan. Ikaw naman talaga totoong selfish, hindi ako. Paano ako naging selfish? Paano mo nasasabi yan? Kat, maliit ka pa, nasa abroad na ako. Puro trabaho araw-gabi para sa'yo. Dumating ako dito dahil lang iniisip ko pa rin ikaw. Nakaipon ako ng konti para magkasama tayong dalawa. Pagkatapos, dadating ako, ito lang nasasabihin mo sa akin? Eh bakit nga ba nag-abroad? Di ba? Hindi ko nga hiniling sa'yo yun. Eh, ngayon nasanay ako sa pera, ngayon kasalanan ko pa. Eh di sana, pinanindigan mo na lang, na kinarir mo na lang na may pera. Kasi ako, ayoko na ulit na mawala ng pera. Catherine, saan ka ba nakakita ng ganyan? Puro pera na lang yung pera ng pera na lang sinasabi mo. Ang pinamumukha ko sa'yo, pamilya. Pamilya tayo dito. Bakit puro pera na lang ang sinasabi mo? Yan na lang ba ang mahalaga sa'yo? Yung pag-iintindi ba ng isang ina, hindi mo na naiintindihan? Matagal ko nang inisip nang wala na akong nanay. Simula nung araw na nagpunta ka sa ibang bansa. Tsaka pwede ba? Huwag mo akong andaran na, ulirang ina ka? Hoy, hindi ka naging ulirang ina sa akin. Kaya pwede ba? Tigilan mo na yung pagpapaawa mo dahil sige sila kapitana, pwede ka magpaawa. Pero sa akin, wala na akong nararamdaman sa'yo. Sana naman mawala ka na din sa mundo eh. Kasi malamang may insurance ka, baka yun pwede pa. Magkaroon ako ng easy money. Pero yung ganyang itsura mo, pwede ba? Paulit-ulit ko sinasabi sa'yo, ayoko na maging nanay ka! Eh, sira ang ulo ko naman pala talaga! Sira ang ulo ko naman talaga! Masaya ka? Alam mo ba? Sa tagal ng tiniis ko doon, para lang iayos ka. Pagkatapos ito lang ang bumamukha mo sa akin. Hindi ko alam kung saan ka humuhugot ang mga salita mo. Anong gusto mo? Palakpakan kita? Palakpakan kita sa ginagawa mo sa akin? Ha? Hindi ko kailangan yun. Hindi kita kailangan! Hindi ko sinabing uliran ako para sa'yo, pero ginawa ko yung lahat ng alam ko para iayos ka. Anong klase kang anak, Catherine? Panagmamalakal mo lagi sa akin yung tita mo! Alam mo, wala na akong pakialam sa sasabihin mo. Dahil simula ngayon sa araw na to, wala ka ng anak! Kat! Ano ba? Tawa mo ako! Tita Gina, congratulations! Oo, tika muna. Ba't ako ang CEO? Eh, bakit naman hindi? Kung hindi naman dahil sa'yo, hindi naman lalago yung business na di ba? Tsaka lahat ng mga putahe mo, patok na patok sa masa. Eh, ano pa bang masasabi ko? Kundi, congratulations. Talagang ikaw yung hulog ng langit sa amin. Ang sarap naman pakinggan yung sinasabi mo. Ikaw talaga ang hulog ng langit sa akin. Dahil kundi sa'yo, syempre, hindi ko mamimit yung mama mo. Syempre, ginawa mo din naman yung part mo bilang business partner namin. At eto pa, may balita ako sa'yo. Sigurado, matutuwa ka. Dahil nga, eto, napalugo na natin, balak ni mama mag-extend pa. Pero, international. Kaya ready siyang mag-invest ng 20 million. Talaga? Oo! Naku, alam mo, sobrang natutuwa ako dahil mas marami tayong mga
kabataan or kababayan natin na matutulungan, syempre mag-hire na naman ako ng mga trabahador natin. O at least, di ba yung barangay natin, busy-busy, yung lugar natin, busy-busy, walang tambay sa kanto. Kaya, double purpose, kumikita tayo, tumutulong pa tayo. At syempre, sa ibang bansa, maraming OFWs na gusto makatikim ng mga lutong bahay. Syempre, yung secret recipe mo na hanggang ngayon, hindi po rin sinasabi sa amin, edi, mapupunta yun sa ibang bansa. O, di ba? Eden, may tatanong sana ako sa'yo eh. Ano po yun? May balita ka ba kay Kat? Ay, si Kath po. Ayun nga po At sabi niya sa akin, pinalayas na daw siya ng tita niya. Pagkatapos, nagsuggest naman ako sa kanya na kausapin ka. Kaso, ayaw niya siguro nahihiya. Ibig sabihin, wala na siya sa poder ng tita niya. Medyo matagal na po, tita. Siyempre, nagsasabi din naman siya kung ano yung mga problema niya. Gawa ng wala din siyang ibang mapagsasabihan. Ako yung malapit sa kanya, best friend. Sana nga, isang araw, pumunta siya dito. Ewan ko, tita. Hindi ko masasabi kung ano yung takbo ng isip niya ngayon. Oo nga, sobrang hindi ko rin maintindihan. Kaya, pinabayaan ko na muna. Siguro, darating yung time na makakapag-isip rin siya. Pero huwag kayong mag-alala kung ano man yung masasagap po na balita sa kanya. Sasabihin ko po sa inyo. Sige, salamat. Sige, hindi na po ako magtatagal. Sige. Naghihintay po sila mama dun sa Ingat baba. ka ha. Sige Ingat po. ka pa uwi. O, sige. Bye-bye. Ma? Ma? Kat, ba't ganyan na itsura mo? Kamusta ka na, Ma? Okay lang ako. Ikaw, kumusta ang napili mong buhay? Ganyan na itsura mo. Sobrang payat mo. Kaya nga kasi pinalayas na rin ako ni tita. Alam mo naman yung ugali ko, di niya na rin kinaya. Kaya din ako nagpunta dito kasi, gusto ko humingi ng sorry. Sorry kasi naging masama akong anak. Sorry kung ang dami kong masakit na sinabi sa'yo. Hindi ko nakita yung mga pag-aaruga mo, yung sakripisyo mo sa akin. Buti naman, Kat, at nalinawan ka na. Naintindihan mo na lahat ng gusto kong sabihin sa'yo. Patawarin mo ako, Ma. Sana, yan nangyari sa'yo. Magsilbing aral naman, Kat. Hindi basta ganun lang, ginaganon lang ang magulang. Alam mo kung gano'ng kasakripisyo ng mga magulang. Maliliit pa kayo, sila na yung nag-aaruga, tapos paglaki, ganyan na lang, Kat. Maling-mali talaga yung ginawa mo. Kaya nga po ako nandito Kaya rin po ako nandito kasi naisip ko lahat na napakaswerte ko sa inyo. Tapos ako, sama akong anak. Na hindi na nga ako nag-thank you Hindi na nga po ako nag-thank you sa inyo. Sinakitan ko ba kayo? Tawarin mo ako, Ma. Siguro naman po, hindi pa huli yung kapatawad mo ko. Alam mo, Kat, ang tagal kong inintay yung pagbabalik mo. Ang tagal kong inintay na maintindihan mo lahat ng gusto kong sabihin sa'yo. Ngayon na nararito ko sa harapan ko, tama lang yung ginawa mo. Wala ka namang lalapitang iba. Walang makakaintindi sa'yo sa lahat, kundi magulang din. O sige, umuwi ka na sa bahay. Siguro naman magiging maayos na tayo kung magkasama ulit tayong dalawa. Sige, Ma. Maraming salamat po ulit. Namiss kita. Ay, hello. Buti naman, ubus na. Oh my God! Uy, Ma! Ano? Kumusta naman ang business? Tingnan nyo. Di ba? Taran! Ubus na! O, di ba? Nakakatuwa ka naman, anak. Parang naaalala ko tuloy nung dito ako nakapwesto. Swerte itong lugar na to, alam mo. Pero, ewan ko ba sa'yo? Pinalilipat kita sa mansion, ba't dito mo pa rin gusto? Ano ka ba, Ma? Kung dati na ikinakahiya kita, ngayon hindi na. Alam mo, ikaw nga yung yung idol ko Kasi tingnan mo naman, na di ba gusto ko rin maging proud kayo tulad nyo. Di ba nakaka-proud naman pa na talagang may ganito, may sariling negosyo. No, di ba? Yun ang sinasabi ko sa'yo noon. Pero talaga ba, sigurado ka? May mga
kaya kitang ikuha kahit gaano kalaking pwesto yung gusto mo. Ano ka- O lumipat ka sa office, mag-office ka na lang. Ano? Ano ka ba, ma? Ang tagal na ng panahon na nagsasakripisyo ka sa akin. Siguro ito naman yung time na para naman, di ba, may mapatunayan din ako sa inyo na hindi naman talaga ako masamang anak. Kaya hayaan niyo na ako dito, ma. Masaya naman ako sa ginagawa ko. Tsaka proud ako na siguro tong cooking skill ko naman ako sa inyo. Wala akong magagawa. Pag yan ang desisyon mo, ayoko makapag-away sa'yo. Oo naman, ma. Tama na yun. Tapos na tayo dun sa pag-aaway-away. Tikman mo naman yung niluto ko. Pumasok kayo sa loob, tikman mo. Para, di ba, alam mo na, di ba, masarap. O sige, sige. Kesa lumabas tayo, patikim nga niyan. Sa Siyempre. loob na tayo kumain. Ang init dito. At least doon naka-AC ka. Sige, ma. Tara. Ah, sige, tara.